Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, maritime expert gusto patalsikin ang Chinese Embassy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Muling binuhay ang panawagan na patalsikin o pauwiin na sa China ang staff at ambassador ng Chinese Embassy na nakabase sa Pilipinas, kasunod ng seryosong insidente sa Ayungin Shoal noong ika-17 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Ayon sa maritime law expert na si Dr. J. Batong Bacol, hindi nagagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin para sa pagpapatibay ng diplomatikong ugnayan. Hindi aniya nakakatulong ang Chinese Embassy sa pagtugon sa nagpapatuloy na mga isyu kaugnay sa West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Attaché of if they have a Coast Guard attaché, it's their job to open the lines of communication and make sure that things like this don't happen. And then from there, I would proceed higher. I think it would only be proper kasi nga, hindi naman pwedeng walang consequence yung ginawa nila. So, in fact, I would go, I would expel the diplomat, but at the same time, tell China to send somebody else. And then we'll talk. Pero clearly, yung current crop, yung staff ng embassy dito, they've never helped. And we cannot speak to China through them because there is absolutely no trust with respect to that staff. So we want somebody else. If they want to start fresh, they should replace the people. Giit pa ng opisyal, bagamat seryoso ang nangyari matapos maputulan ng daliri ang isa sa tropa ng bansa, hindi ito dahilan para magkagyera at sa halip ay ayusin sa pamamagitan ng diplomatic at sa mapayapang paraan. Sa ngayon, ang nagsisilbing Chinese ambassador to the Philippines ay si Huang Zilian, na nauna na ring inirekomenda ng ilang mga senador na pabalikin na sa China, dahil sa paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea kabilang na ang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Subalit nauna na ring sinabi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hindi kailangang i-expel si Huang dahil kahit napalitan nito ng bagong envoy ay patuloy pa rin nilang ihahayag ang naratibo o posisyon ng China pagdating sa mga isyu sa pinag-aagawang karagatan. Malinaw na hindi aksidente at misunderstanding ang bayolenteng mga aksyon ng China sa Ayungin Shoal noong ika-17 ng Hunyo. Ayon yan sa US Maritime Security expert na si Ray Powell. Tinawag din ito ng dating US Air Force officer na unfortunate words. Bagamat ang ideya aniya sa likod ng paggamit ng naturang mga termino ay para mapahupa o ma-de-escalate ang sitwasyon sa West Philippine Sea, kailangan pa rin aniya na maging maingat kapag isinasaalang-alang ang de-escalation upang hindi mahulog sa bitag. Aniya, maaaring sundutin ng China ang de-escalation na ito bilang pagkakataon para muling igiit ang pabor sa kanila tulad ng ginawa nito pagkatapos ng standoff noong 2012, nang sakupin nito ang Scarborough Shoal na tinatawag ding Panatag Shoal at Bajo de Masinloc. Sinabi din ni Powell na maaaring baguhin kung iniiwasang tawagin ito bilang isang armadong pag-atake pero hindi ito matatawag na isang aksidente lang. Unfortunate words. I don't think this is clearly not an accident. It is clearly not a misunderstanding. So these were deliberate acts by the China Coast Guard. So let's be very clear that what we can differ on whether we want to classify it as an armed attack, but we cannot call this an accident. Now, what does this mean going forward? China has the Philippines in a very difficult position. It has a very tight blockade now around Ayungin Shoal. There is almost impossible now for the Philippines to approach the DRP Sierra Madre using surface vessels. Using whether it uses speed or stealth or whatever means. China now has ships almost in permanent blockade position around the shoal, including inside the shoal itself. So the Philippines needs other options. Now, ultimately, it's going to either have to be able to get the goods in using some other means, which could be with or without American help or other help, or it needs to get China's acquiescence so that the resupply is not opposed. And so I think that that's where the Philippines is. I think that the idea behind using terms like that was toward de-escalation. I think the thing to keep in mind is that we in the West, and including the Philippines, often think of de-escalation as being a good outcome.
because, escalation being bad, de-escalation being good. The problem is that China sees de-escalation as an opportunity to reposition in its favor. So, think back to 2012 and Scarborough Shoal. Yeah. The Philippines and the Americans were looking to de-escalate. China used the opportunity to seize the shoal. So we need to be very careful, I think, when we consider de-escalation as an outcome, that we don't sort of fall into the trap. Ginawa ng US Maritime Security expert ang pahayag matapos sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na siya ring tumatayong chairman ng National Maritime Council, na ang mas agresibong aksyon ng Chinese forces laban sa tropa ng Pilipinas para harangin ang resupply mission sa Ayungin noong nakalipas na Lunes, ay marahil isang hindi pagkakaunawaan o isang aksidente. Sinabi din ni Executive Secretary Bersamin, na hindi pa aniya may uuri ito bilang isang armadong pag-atake, nakararanas naman ng matinding pag-ulan at pagbaha ang China ngayon kasunod ng isinagawa nilang ilegal at pag-atake sa mga sundalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Marahil ito ay karma na para sa kanila dahil sa kasamaan ng kanilang ugali. Maraming Pilipino ang hindi naawa sa nangyaring sakuna sa China ngayon, bagkus ay masaya pa ang iba dahil alam ng lahat na karma nila yon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.